Mga ka-Republic, naging napakalungkot ng mga Hinebra fans dahil natalo na nga ang Gin Kings sa Game 3 ay na-injured pa si Justin Brownlee. Na-dislocate ang kanang hinlalaki ng Hinebra Import at posibleng out na siya sa kabuuan ng final series. Ibig sabihin mula sa Game 4 bukas hanggang Game 7, kung aabutin pa ng 7 games, posibleng maglaro ang Barangay Hinebra na walang import. Pwede raw namang kumuha ng bagong import ang Gin Kings bilang kapalit ni JB, ngunit ewan natin kung ikukonsider ni Tim Cone ang ganitong idea. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, maganda ang simula ng laban kagabi at sa umpisa ay bahagyang angat ang performance ng Hinebra. Naka-4 na puntos agad si Japet Aguilar sa pagsisimula ng salpukan, ngunit nakasagot din naman agad ang token text. Tulad sa Game 2, bantay sarado ni Stephen Holt, si Randy Hollis Jefferson nakapansin-pansin na mamasa na pagkatapos mabas sa pagiging buwakaw nito noong Game 2. Sinabi naman niya matututo siya sa kanyang pagkakamali. Inako niya ang kasalanan sa pagkatalo ng kanilang team sa Game 2. Mukhang kukunin din ng Hinebra ang panalo sa Game 3 dahil sa second quarter nagsimulang kumonekta ang mga tira ng Gin Kings at dahan-dahan nilang iniiwan ang talk and text. Mula sa tied score na 17 points apiece sa pagtatapos ng first quarter, lamang na ng 8 puntos ang Hinebra, 48-40, ngunit natapyas ang 2 puntos sa pagtatapos ng second quarter sa isang buzzer-beating shot ni RHJ, naging 48-42. Maganda rin ang nilalaro ni na RJ Abarientos at Jamie Maloso matapos ang dismal performance noong Game 2. Although nakahabol ang TNT sa pagpasok ng third quarter, mukhang on the way ang Hinebra tungo sa panalo para angkinin ang 2-1 lead sa series. Ngunit nangyari na ang di inaasahan sa kalagitnaan ng third quarter. Na-dislocate ang hinlalaki ni Justin Brownlee sa kanyang shooting hand. Baka sa mukha ang kirot, naglakad ito papunta sa Hinebra bench kung saan tiningnan agad ito ng team's medical personnel. At ilang minuto pa, sinamahan na ito papunta sa dugout kung saan ay napagdesisyonan na dalhin na ito sa ospital. Sa court, naiwan ang mga locals ng Hinebra laban sa TNT squad na pinangungunahan ni Randy Jefferson. Kung inakala ng mga TNT fans na madali nang maididispatcha ng tropang giga ang importless na kupunan ng Gin Kings, nagkamali sila. Kahit wala si Brownlee na natiling palaban ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Nakuha pa nga ng Hinebra ang lamang, ngunit hindi rin nagpatinag ang TNT sa pangunguna ni na Jefferson, Pugoy of Tana at ng Batak. Inamin ni Chot Reyes, tumawag siya ng timeout para i-remind ang kanyang mga players na maging handa dahil alam daw niyang lalabas ang NSD spirit ng Hinebra ngayong na-injured si Justin Brownlee. Although isang malaking turnover ni RJ Abarientos ang naglagay ng tuldok sa pag-asa ng Hinebra na maisalba ang Game 3, ang sinabi ni Coach Tim Cone na dahilan ng kanilang pagkatalo ay ang 3 offensive rebound ng TNT kung saan sa pangatlong outside shot ay naibuslo ni Ray ng Batak ang isang tres. Hawak na ngayon ng TNT ang upper hand sa race to 4 finals 2-1. At bukas tatangkain ng mga itong kuhanin ang pangatlong panalo. Kahit nahirapan pa rin ang tropang giga na talunin ang Hinebra kahit wala si Justin Brownlee, siguradong mag-iiba ng diskarte si Chot Reyes sa Game 4. Wala na ang number 1 player ng Gin Kings at sasamantalahin na ito ng TNT. Depende sa laki ng pinsala sa dislocated finger ni JB, maraming nagsasabi malaki ang posibilidad na hindi na ito makababalik sa final series. Pwede raw bang kumuha ng replacement import ang Hinebra? Pwede raw naman. Ngunit may mga PBE rules na dapat sundin, may mga proseso na dapat pagdaanan kung sino man ang ipapalit. And knowing na mabusisi si Coach Tim Cone na masunod pa rin ang sistemang ginagamit ng Hinebra, ewan natin kung ikukonsider niya ang ideyang kumuha ng replacement import. Ano't anuman, lalaban pa rin ang Barangay Hinebra. Ngayon nila higit na kailangan ng Never Say Die spirit na sa simula pa'y tatak na ng kanilang kupunan.
Makabalik man o hindi sa final series si Justin Brownlee, ipag-pray nating sana'y madali siyang makarecover. Sa sports, hindi lang naman ang corona ang mahalaga. Ang importante, lumaban ka sa abot ng iyong makakaya. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.